and I'll be standing by you in the end. But I will never put you on a pedestal. I thank the Lord for everything you do. I'll be there to pray for you and for the ones you love. I believe that He will finish all He started in you. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I will be an honest heart you can depend on. I will be your faithful friend. Oh, I am one of many, whose path has been made clearer by the light you've carried faithfully as a warrior and a child. God has used you greatly to encourage and inspire, and you've remained a true friend all the while. And I will never put you on a pedestal, because we both know all the glory is the Lord's. But I'll be there to pray for you, will keep you by His grace, and I always will remind you to be seeking His face. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I will be an honest heart you can depend on. I will be a faithful friend. Should there ever come a time to cry, I will weep with you. And every single time you win, I'm celebrating too. I will celebrate with you. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I will be an honest heart you can depend on. I will be a faithful friend. I will be faithful. I will be a faithful friend. I will be a faithful friend. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, 'cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace.
carelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and praise. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Good evening and happy Sabbath, everyone. Before we start our Singspiration, let us all bow down for a word of prayer. Let us pray. Our dear God, loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sabbath day that you have given us. And Lord, as we start our worship and as we sing praises to your name, may we be able to glorify your name, dear Lord. And may you please send your holy presence to be with us as we continue our worship tonight and as we keep your Sabbath holy. We ask all these things in the loving name of Jesus we pray. Amen. For our song service, let us sing We Gather Together, hymn number 5. Praise
Good morning and happy Sabbath, brothers and sisters in Christ. Good evening rather. Na-overwhelm ko mga kaigsunan kay syempre ugma excited man ta, that's why good morning. But again, I'm saying good evening rather. So I would like to welcome you everyone to our Sabbath, to our Vespers program this evening. And I would also like to let your seatmates kindly shake your hands to your seatmates and show your happy faces and greetings as well. I would also like to extend my greetings to our viewers, most especially with our different platforms, social media platforms, Facebook and YouTube. My part this evening is to announce the sequence of our program. Our Singspiration was led to us by Sister Nithani Kish Ganinhin. And after that will be our opening song that will also be provided or given to us by our chorister. That's Will Build on the Rock is the hymn that we'll be singing together. Afterwards will be the opening prayer by Brother Ronald Ramos Jr., and our special song will be offered to the Lord by our dear brothers and sisters from Humay Humay Church in the person of Brother Kent Linao and Sister Edsel Mundido. After we hear the message of the song, then we'll be also hearing the message through the words of God by our mouthpiece this evening, in the person of Pastor Wayland Buscado, and he is the current assistant church pastor of at our very own Chinese Filipino church. After which will be the appeal song by Brother Kent Linao and also by Sister Edsel Mundido. The closing song by our chorister, When He Cometh, and our closing prayer will be offered to the Lord by our speaker. Yours truly, your presider, Brother Don Caballero, and your pianist, Brother Wen Ganinhin. Before I sit down, brothers and sisters, let me share to you a passage from the Holy Scriptures. It's found in Exodus 31, verse 13. It says, "Speak also to the children of Israel, saying, Surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you." May this time will be, as we continue contemplating to the Word of God, may the Holy Spirit as well be with us in this Holy Sabbath day. Good evening and happy Sabbath, everyone. We'll Build on the Rock for our opening song, hymn number 363, 363. Shall we all rise? We'll build on the rock, the living rock, on Jesus, the rock of ages. So shall we abide
Let us all kneel as we pray. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. We praise you, Father, for this wonderful Sabbath day that you have given us. We praise you, Father, for blessing this day as a remembrance that you are our Creator and we are your creatures. This very moment, Father, we need your special blessing as we are going to ponder upon your words. Grant us, Father, your blessing so that we could understand the words that you wanted us to tell this evening. I pray that you'll bless the speaker. Use him as your mouthpiece tonight so that, Father, our hearts will be filled with hope amidst the problems, the crisis, the tribulations that we are facing day by day. We praise you because you have given us this day. And we praise you because you will answer our humble request. In Jesus' name I pray. Amen. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender
blessed Savior, I surrender all. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, oh, I surrender all. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath. God is good. All the time. Pasensyain na dyan nyo akong tingog mga kaigsuunan kay murag nibalik ko sa pagkaulitaw karon. Oh, kung nakabantay mo sa akong tingog, nibalik ko sa pagkaulitaw. O dalay ko ng Diyos nining pribilehiyo mga kaigsuunan to be part of this program, this Vesper meeting. So, praise the Lord mga kaigsunan sa manindot kayong mensahe sa awit nga naghisgot may tungod sa pag-surrender sa tanang butang nga naa sa atong kinabuhi ngadto sa atong manuluwas nga mo si Kristo. Amen? Muna mga kaigsunan, niining takna sa kagabion, tuguti ko sa pagpahat nining maong mensahe alang kanatong tanan sa pagpalig-on sa atong espirituhanon nga aspeto. O ang topiko nga atong paghisgutan karon mga kagalaan, maghisgutan ini nga naguluhan journey towards inheritance. Kung makita nato diha sa Biblia, diha sa Números 21 bersikulo 4 hangtod sa 9. Before that mga igsunan, muhatag ta og gamayng background mahitungod ni ining maong mensahe. Ilabi na sa life ni Moses. Sa first 40 years ni Moses makaigsuunan, iyahang gispend ang iyahang time in Egyptian palace. In second 40 years makaigsuunan, si Moses gispend niya ang iyahang time in the wilderness of Midia. Og sa third 40 years niya makaigsuunan, ang iyang panahon, iyang gispend diha sa ginatawag Exodus journey. The very interesting part makaigsunan nining maong sermon nato karon. Diha ta mag-focus sa third part nga ginatawag Exodus journey ni Moses kauban ang mga Islahanon. At the same time, sa atong subject karon, this is also our journey. Amin yung makaigsunan, makumpara nato ang journey sa mga Islahanon o journey nato karon. Ang Islahanon makaigsunan from Egypt to Promised Land, nga mao ang Kanaan. O kita nga mga katawhan karon, this world to the Promised Land, mao ang gisaad ni Kristo kanato diha sa Juan 14:1 hangtod sa 3. Mo na makaigsunan, very important masabtan nato kining mga butanga kay nindot man mulantaw og mga leksyon sa nahuman na nga mga naagi. Kay Islahanon makaigsunan natapos naman ang ilahang panglakatan. Pero kita nga mga Kristohanon karon nagaproseso paghihapon ang atong panglakatan padulong sa yuta nga saad nga mao ang gingarian sa langit. Kaya makaigsunan in verse 4 sa Numbers 21, and it says, the Israelites left Mount Hor and traveled on the road that goes to the Red Sea. They did this to go around the country of Edom, but the people became impatient. Verse 5, they began complaining against God, and Moses, they said, why did you bring us out of Egypt? We will die here in the desert.
there is no bread and there is no water, and we hate this terrible food. So the Lord sent poisonous snakes ngadto sa mga katawhan. Matod pa dira makaigsunan, ang bitin nagapamaak sa mga katawhan og daghan ang mga Israelano nga matay. Og niduol sila ngadto kang Moses nagasulti ingon, kami nakahibalo nga nakasala kami ug nakasulti kami batok sa Dios ug batok nganna kanimo. Iampo kami ngadto sa Ginoo, pangayua ngadto kaniya nga mawagtang kining mga bitin. Sa gibuhat ni Moses, nagampo siya makaigsunan. Verse 8, the Lord said to Moses, make a brazen snake and put it on a pole. If anyone is bitten by the snake, that person should look at the brazen serpent on the pole, then that person will not die. And the last verse makaigsunan, so Moses obeyed the Lord. He made a brazen serpent and put it on the pole. Then when the snake bit anyone, that person look at the brazen serpent on the pole and live. Let us pray first. Dear God, Heavenly Father, as we go on and continually studying your words, especially the lesson that we talk about this evening, grant us wisdom and understanding for us to understand the Lord, and the Holy Spirit that help us to comprehend all these things and forgive us for all the iniquities that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. Amin nyo makaigsunan, talking about journey. Naaman yung mga edad-idaran na nato karon dire. Before makaigsunan, unsa may way of transportation sa unang panahon kung ganahan ta moadto og lain nga lugar. Unsa may sakyan makaigsunan kung moadto taglain nga lugar sa unang panahon. Na all times mga nanay ug tatay. Commonly makaigsunan, mao ni ang ginasakyan sa unang panahon. Makita ninyo na makaigsunan. Mga hayop, maunay ilang sakyan basta mo travel sila og layo nga dapit. Pero kung atong ikumpara karon makaigsunan, lahi na kaniadto. Kaya nga nun makaigsunan. Sa tinud-anay lang, kung kwartahan lang jud ta nga tinuod, pwede ta kapabahaw sa lain nga lugar. Ikahuman na magbiyahe na puta, pwede ta kapaniudto sa lain nga lugar. Basta naala ti dagang kwarta. Kaya mauna na ang journey karon sa mga katawhan. Kung mo-travel sila sa lain nga mga lugar, dali na jud kaayo. But the fact, makaigsunan, ubalik ta sa mga Islahanon, in 40 years makaigsunan. Kini nga mga Islahanon, matod pa sa record sa Biblia, wala sila gasakay, kundili naglakaw ra jud sila. For how many years makaigsunan? 40 years. Nagapanglakatan sila padulong sa gisaad nga yuta alang kanila. Karon makaigsunan, there are 3 spiritual insights sa mga makuha nato sa maong sugilanon nga atong gibasa kaganiya. Tulo ka L makaigsunan, listen, look, and love. Kung atoan ang Bisayaon makaigsunan, 3 P's, pagpaminaw, pagtanaw, paghigugma. Very simple makaigsunan, pero mauni ang dakong sayop nga nabuhat sa mga Islahanon. Atong dito sa lesson 1. Ang lesson 1 makaigsunan, listen, unsa man day kaimportante ang pagpaminaw makaigsunan? Ug unsay ilhanan nga ang usa ka tawo naminaw? Unsa may ilhanan be? Unsa may ilhanan nga naminaw ang usa ka tawo? In verse 9 makaigsunan, ingon dira, so Moses obeyed the Lord. Ang usa ka tawo nga naminaw, unsa man? Mutuman. Pero hinumduman nato, there are 2 ways to listen. Unsa man ang makaigsunan? By force and by free will. Hatagan tong example para masabtan nato ning by force o by free will. Si Noah, listen. Pero by force o by free will para ninyo.
Ha? Ingon dira mga kaigsunan, he and his whole family was saved from the flood because Noah listened to God willingly by free will. Abi nyo mga kaigsunan sa tinuod nilang. Sa panahon nga ang Ginoo manuktok sa iyong kasing-kasing, naa siya ipabuhat ka nato mga kaigsunan. Ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Paminaw na mo mga kaigsunan. Kaya nga naman, the same with Noah. There is safety inside in our house mga kaigsunan sa panahon maminaw ta sa Ginoo. Like Paul mga kaigsunan. Paul also listened. He brought salvation to the Jews and Gentile world because he willingly and by free will, he listened to God. Abi nyo mga kaigsunan, kung basahon ninyo ang Biblia, sa pagsugod ni Apostol Pablo, pagwali sa mga hintil, gibadlong siya, kinsa man? Ni Apostol Pedro. Nga nagwali makanang hintil. Because of Paul, mga kaigsunan, abi ninyo, nadawat nato ang mensahe sa kalawasan until today. Except na lang kung naay mga Hudiyo diri nato nga naminaw. Kaya I do believe mga kaigsunan, we are all Gentiles here nga nagapaminaw sa mensahe karon. Because of Paul, naminaw siya sa Ginoo, nadala niya ang mensahe hantod karon kanatong tanan mga kaigsunan. Daghan pang mga hintil nga naa sa atong palibot. Gisugo ta diya sa Matthew 28:19-20 nga isangyaw ang maayong balita mga kaigsunan. Pero kung dili nato na paminawon mga kaigsunan, dili nato mapahat ang mensahe ngadto kanila. Like Paul mga kaigsunan, aton isiyang atagag importansya nga maminaw ta sa Ginoo. Personally mga kaigsunan, you and I can make a difference if we listen to the voice of God by willingly and free will. Just a glimpse makaigsunan, short background sa ako ang kinabuhi makaigsunan. Nakita ninyo sa picture makaigsunan, mo na ang akong life before. I was once a sacristan in a big church in our barangay makaigsunan. I served 4 to 5 years sa church. Kani makaigsunan, naara ni sa balay ang ako ang sutana nga gitawag, pero bag-o pa ni nga picture makaigsunan kay wala mo koy picture sa una. Pero mao ni akong remembrance makaigsunan nga nagserbisyo jud ko sa dakong simbahan once sa unang panahon. Mao na makaigsunan. Pero abi nyo makaigsunan bisan ning ana, makita ninyo makaigsunan kumupaso mi diha sa dakong altar, makita ninyo kung unsa may kabalaan. Pero outside the church, makaigsunan, dili makita ang pagkabalaan sa among kaugalingon. Kay lahi ang among gipakita inside the church sa outside. Bisyo dire, bisyo dito. Makaingon ko sa akong kagalingon, kung makahinumdum ko sa akong past, makaigsunan, mahimuot na lang ko makaigsunan. The good things makaigsunan, I plan to become a priest. Nagplano jud ko nga mahimo kung usa ka pari makaigsunan. But na ako'y i-consider sa akong kagalingon because I know to become a priest, wala jud kay mahimong asawa. But the good things of the Lord makaigsunan, wala jud ko niya gi-allow nga mahimong usa ka pari. Instead, nakabasa kog Biblia, gibabastadihan ko makaigsunan ug gipadala ko sa Ginoo didto sa CPAC. Ug nikuha ko og usa ka kurso nga theology. Nagtuo ko magpari na ko makaigsunan. Pero ang pagka-pastor man na hinuon ang nahuman nako nga kurso. Abi nyo makaigsunan, kung wala pa lang ko naminaw sa Ginoo, when the brethren asking me nga, sa man ka, magpabaptize na ka? It took 2 years makaigsunan, nag-observe ko ani nga church. Kay dili ko basta-basta nga mobalhin sa lain nga sikta. Pero, in my mindset makaigsunan, ingon ko, there is future in this church. Nga matabangan niya
niini nga simbahan ang akong pamilya to become a better family in the future. Mauna ang akong mindset makaigsunan. Mauna nga, I decided directly makaigsunan human sa akong observation in this church nga magpabaptize March 21, 2015. Naminaw man dyan niya ako mga ginikanan karon. Kay live man niya ito makaigsunan. Kay balo na sila kung unsa ko kabadlungon sa una makaigsunan. Pero sa time nga gitawag ko sa Ginoo, wala nako siya gi-refuse kundi naminaw ko niya makaigsunan. Kay there is danger makaigsunan kung i-refuse nato sa panahon nga makigsulti ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga naman, like Jonah. Si Jonah makaigsunan, this is the perfect example nga napugos siya sa pagpaminaw sa Ginoo. Why? Mato ba diha? He suffered the consequence of not willing to listen to God. Ang question makaigsunan, the same ba ta og attitude ni Jonah? Ha? The same ba ta og attitude ni Jonah? Kaya ano man makaigsunan, in verse 6 in Israelites makaigsunan sa mga Islahanon, very dangerous makaigsunan kung mapugos lang ta pagpaminaw sa Ginoo. Why? Why? Ingon dira makaigsunan, and many of the Israelites died. Ang sugilanon makaigsunan tungod sa kagahi nilag ulo sa panahon nga ang Ginoo muhatag nilag mensahe, i-refuse nila ang mensahe sa Ginoo. Ang kasuko sa Ginoo sa mga iyang katawhan, gipadalhan sila og malala nga bitin nga maoy ni paak nila og kadaghanan sa mga Islahanon nangamatay. Pero imo ni palaluman nga pagtuon makaigsuonan, sila sa ilahang kaugalingon, deep inside, they were spiritually dead already. Before mamatay ang tao, physically makaigsunan, there is spiritual death first. Kaya man, dili na sila ka-recognize sa Ginoo, unsay gipangsulti sa Ginoo ngadto kanila. Ingon dira makaigsunan. Hebrehanon 12:25. Be careful and don't refuse to listen when God speaks. So now it will be worse for those who refuse to listen to Him. Siguro, nakatestify mo na makaigsunan personally. Sigig auhag ang Ginoo mauni buhata. Kamupod, atras pumumayo, atras. Balibad. Pero abi nyo makaigsunan, there is something worse than happen sa ana nga situation kung i-refuse nato ang pulong sa Ginoo. Lesson number 1. Listen when God is speaking. Lesson number 2, makaigsunan, tumagdugay. Look. Ingon dira makaigsunan. Kung basahon nimo ang story, sa panahon nga napaakan na sila makaigsunan, nanghangyo sila ni Moses nga i-pray sila sa Ginoo nga wagtangon ang mga bitin, nangita dayon og solusyon ang Ginoo para masolusyonan ang mga problema. Unsay solusyon makaigsunan? Very simple makaigsunan. Gisugo ra si Moses nga ibutang sa pool ang bitin, bronze nga bitin, kung kinsa tumutan-aw ni anang maong bronze nga bitin, sila mamaayo. Sayon ba makaigsunan? Very sayon makaigsunan. Ingon dira, look just not what you see but what He says. Kay ang facts makaigsunan, nato karon makaigsunan, sa atong kaugalingon, nag-base lang ta unsay atong nakita. Namugna bitan ng saying makaigsunan, unsa ganang saying? To see is to believe. Di gani ka kakita, di po ka mutuo. Tinudili. Kay mauna ang attitude sa mga tao karon. Even the time of Israelites with Moses. Kabantay mo makaigsunan, wala gani milagro ang ipakita sa Ginoo ngadto kanila unsay ilang buhaton. They murmur. Ha? Dili sila maminaw sa Ginoo. Pero kung basahon nimo ang record makaigsunan sa Exodus journey nila makaigsunan, basta na ay milagro nga makita nila
nga ipadayag sa Ginoo directly, magdaig sila sa Ginoo mga kaigsunan. And that is also our attitude today. Sa ikaduha nga praise mga kaigsunan, but what He says. Kung unsay gisulti sa Ginoo nga naa sa Biblia, maunay atong tumanon. Even though wala nato na nakita, pero that is the promise of God sa iyang mga katawhan. Kay ang question dira makaigsunan, are we satisfied sa mga butang nga atong nakita? Unsa kanindot ang atong sakyanan? Unsa kanindot ang atong balay? Unsa kadaghan ang atong kabtangan? Mao ba na ang gabase ang atong faith ngadto sa Ginoo? Take note and always remember this passage makaigsunan in the scriptures. One of my favorite texts makaigsunan diha sa Biblia. In 2 Corinthians 4:18 ingon diha makaigsunan, we don't focus on the things that can be seen. Unsa makaigsunan? Dili lang ta mag-focus ang mga butang nga makita, but on the things that can't be seen. Nindot kay ang sumpay makaigsunan. Ang sumpay makaigsunan ingon siya, the things that can be seen, unsa man, don't last. Ang mga butang dahil nga ato makita karon, unsa kanindot atong sakyanan, mga balay, kanang mga butanga, dili mulungtad, tinuod dili. Tinuod na siya makaigsunan. But the things that can be seen are eternal. That is the promise of God na sa scriptures. Wala pa nato nakita ang saad niya makaigsunan, pero kanang mga butanga, walay katapusan. And that is the fact makaigsunan. Una, kung doon natin principles, nga nag-base lang ang atong faith, kung unsay atong nakita, usbo nato na makaigsunan. Kaya the Bible clearly says to us karon nga kagabion, very important, bisan wala pa ta kakita sa saad sa Ginoo, apan kanang mga butanga, wala na'y katapusan. Amen? Indot kay makaigsunan. Ingon dira, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nakainumdum ko makaigsunan 2015 katong nabaptize ko. Pagbaptize na ko makaigsunan, ang mga elders dito sa Buanoy, Balamban, kaya taga Balamban mo ko makaigsunan sa Buanoy Church. Unsay ilahang gibilin ako nga mga mensahe. Very simple. Ingon sila. Alan, ayaw lang jud og tanaw o tulok sa mga kaigsuonan. Very simple nga gibilin mga kaigsuonan. Ayaw lang jud tanaw sa mga kaigsuonan. Nakaingon ko ngano man dili ko mo tanaw nila. As the days go on mga kaigsuonan, na-realize nako mga kaigsuonan nga ang mga Kristohanon puday nga nagsimba sulod sa iglesia, naa puday mga dagang kakulangon. Kay kung tanaw kanila makaigsunan, mahimo nga mapukan imong pagtuo, mawala ka sa iglesia. Bago pa ko nabutisan mga kaigsunan, ambot lang kinsa to ninyo nakakuyog og anang association dito sa Dalaget, katong sport mga kaigsunan. Ambot lang kinsa nakakuyog niya to. Apel ko sa basketball team sa amuang district. Nga, timing kay makaigsuunan nga sa championship na sulod man ang amuang district makaigsuunan, kami ang fight. Bago pa ko nabutismon makaigsuunan. Pagkakita na ako makaigsuunan, kay crucial kayong duwa, nag-init ang ulo sa makaigsuunan, sa mga players, dito nakita na ako nga nagkagubot. Ya bago pa ko nabutismuhan makaigsuunan, ingon ko abi na ako og sa una kay ako buguyon mo ko sa una makaigsoon magbasketball. Ya gubot man jud kay ko mugduwa pod. Abi na ko dili ni pre sa una. Na pod ni diri sa Seventh-day Adventist. Mao na nga nakaingon ko sa koglingon nga bisan unsa nga pundok makaigsuonan mugawas jud ang tinuod nga kini basta sports na. Pero makaigsuonan ang kanindot lang nga natatak sa kung unahuna mutulok umutan-aw lang juday ko sa akong manuluwas nga mao si Kristo. Nga mauy mutabang nako bisan daghan kog kakulangon, kita mga kaigsuonan daghan ta kakulangon, siya ang mutabang nato
para mahimo tang perpekto. Kay si Kristo maoy mutabang nato matud pa sa John 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Prangka nga istorya makaigsunan. Dili ta kaila mismo ni Kristo without reading the Bible. Usbo na ako makaigsunan. Dili ta kaila ni Kristo without reading the Bible. Mo na makaigsunan, very important. Kung gusto ta makaila sa atong manuluwas nga maoy mutabang nato nga makasulot ta sa gingarian sa langit nga giandam sa Ginoo alang kanato, basahon nato ang Biblia. Lesson number 2. Look unto Jesus. Wala na lain pa. Last one makaigsunan, gugma. Abi nyo makaigsunan, sa pagbasa na ako ni nga passage, grabe kayo ang gugma sa Ginoo. Kung basahon nimo ang versikulo 5 diha sa Numeros, they began complaining against God and Moses, and they said, why did you bring us out of Egypt? We will die here in the desert. There is no bread and there is no water, and we hate this terrible food. Abi nyo makaigsunan, kana bitawng na kay buhion sa balay, tapos maupay magbagulbol. Sakit dili. Sakit kina makaigsunan. Ang mga katawhan sa Ginoo nga gikan sa Ehipto nga naulipon, iyahang giluwas para daluon niya sa yuta nga panulundon sa mga katawhan nya along the way makaigsunan mao ni ang gipakita nila nga kinaiya. Pero abi nyo makaigsunan, makita dyan nato ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Matod pa John 14, if you love me, keep my commandments. Sukad pa lang sa sinugdanan makaigsunan, giconnect na ang iyahang kaugalingon o kasuguan may tungod sa gugma. Kay ang kamatuoran makaigsunan, maubitato nga along the way makaigsunan, gihatagan na dyan sila og duha ka papan nga bato nga nasulat ang napulo ka sugo, kay wala sila gatuman kung unsay mando sa Ginoo. Kay ilaha ramang kalimtan, pasagdaan unsay mando sa Ginoo. And that is why dili makita ang pagkamatinumano sa pagtuman sa sugo. Kay tungod ilalom ni ana wala sila'y tinuod nga paghigugma. Sa atong journey makaigsunan, on process pa man makaigsunan, wala pa man nibalik ang atong manuluwas nga mao si Kristo. Wala ganitay tinuod nga paghigugma sa pagserbisyo ngadto sa atong Dios. Dili jud ta kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung worse ang atong situation karon makaigsunan, kung basahon nato ang atong lagda, ang Biblia, along the way, mas muduol ang pagbalik ni Kristo. There is something terrible happen sa atong mga pagtuo. Pero wala kay basis sa imong pagtuo nga tinuod nga gugma, nga nahigugma ka sa atong manluluwas nga si Kristo. Malisod nato nga makalahutay o makasulod ta sa gingharian sa langit. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments, he is a liar, and the truth is not in him. May mong bakakon makaigsunan. Kita sa atong kaugalingon. Matod pa diha, 1 John 2:5 and 6, but if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Ang paghigugma makaigsunan, usa ka importanteng butang nga i-aplika nato isip mga Kristohanon. Kay pinaagi niini makaigsunan, makita nato nga nagkinabuhi dayta sama pod sa gikinabuhi ni Kristo diri sa yuta. Gani makaigsunan, usa ka quotation sa Sipaywa Island. Usahay ang plano sa Ginoo dili nato masabtan. Kay ngano man, kay sakit sa sinugdanan, pero tamis di ay sa unahan. Ang pagserbisyo, pag-alagad, pagsunod sa sugo makaigsunan is not easy way.
Dili sa yun makaigsunan, musimba kag adlaw ipapahulay, tibuok adlaw. Sunset to sunset. Dili sa yun makaigsunan. Pero mahimo nang sa yun makaigsuunan kung naa kay tinuod nga paghigugma sa nagbuhat sa kasuguan. Primero, sakit na siya makaigsunan. Pero abi ninyo makaigsunan, human ni anang atong panaw karon. Bisan daghan ang mga tao nagbiay-biay nato diha sa palibot, pero naa siya tamis nga mga saad alang kanato sa panahon nga makasulod kita didto sa gingharian sa langit. Ingon dira makaigsunan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang saad sa Ginoo makaigsunan, mauni ang saad sa Ginoo alang kanato. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. In comparison, makaigsunan, balik ko na to. Ang Islahanon, gikan sa Ehipto, padulong sa Promised Land nga mao ang Kanaan. Basahon nimong record makaigsunan, daghan sa mga Islahanon wala kasulod sa yuta nga Kanaan. Basang Bible makaigsunan. Daghan kaayo ang failure sa ilang pag-alagad sa Ginoo along the way going to the Promised Land nga mao ang Kanaan. Ganahan tani makaigsunan nga masama tani mga Islahanon nga wala kasulod diha sa yuta nga panulundon nga gisaad sa Ginoo ngadto kanila. Unsa man kulang nila makaigsunan? Wala sila gapaminaw. Gatanaw sila sa mga butang unsay ilang nakita. Ikatulo, wala sila'y tinuod nga paghigugma diha sa Dios nga nagsaad ni anang maong yutaa. Kita karon makaigsunan, kung i-aplikar nato makaigsunan, kay ang mga Islahanon padulong sa yuta nga saad, bisan unsahon nato pag ukay ang balaang kasulatan, humana naman to. Dili naman tumabalik, pero matrace back nato ang mga nindot nga mensahe para dili ta maparehas sa mga Islahanon nga dili makasulod sa yuta nga panulundon. This word to the Promised Land nga mao ang the heavenly mansion naapata sa proseso. Apan ang mensahe karon nga atong napatalinghugan, mahimo natong giya nga samtang kita nagapanglakatan this time, dili nato sundon ang gibuhat sa mga Islahanon kaniadto. Instead, ato nga usbon kato nga kinaiya nga maminaw ta sa Ginoo, mutan-aw lang ta sa atong manuluwas, ipakita nato ang tinuod nga paghigugma diha sa atong manuluwas nga mao si Kristo. Surely makaigsunan, time comes. Daghan nato karon ang nagapaminaw sa mensahe, mahimong magiyahan nga kitang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Ingon dira makaigsunan, the last slides makaigsunan. Listen when God is speaking. Look only unto Jesus and let the love of God live alone in our life. That is the great message makaigsunan nga atong i-aplikar sa atong kinabuhi this time. Kay ang may Islahanon nahuman na ang ilang panaw, ilang journey padulong sa land of Canaan, kita karon wala
panahuman makaigsuunan, nagapadayon gihapon ang atong panglakatan. Ang kanindot lang na atay lesson nga makuha nila para dili ta maparihas nila nga wala kasulod sa gisaad sa Ginoo nga yuta alang kanila. And this time, kanunay nga kining mensahe ipabilin sa atong mga nahunag kasing-kasing, madala nato hangtod sa ikanong pagbalik sa Ginoo, and surely makaigsunan, makasulod kita sa gingarian sa langit nga giandam sa Dios alang kanatong tanan. Mayong gabi ug happy Sabbath kanatong tanan. Savior divine, thou hast made me whole. What joy is mine? What words can my gratitude tell? Dark were mine eyes, made by thy power to see. Wither the hands, raised now in praise unto thee. Hushed was my voice, ringing out joyful in song. Frail was my will, weakness in thee made strong. O Savior divine, how great is the miracle, born of thy power and infinite love. Ever thy name shall I praise, ever of thee shall I sing, and glorify God by the miracle wrought in me. Weary and lay, lifted and healed at thy hand, laid at thy feet, risen before thee to stand. How good my soul, fed by thy word and filled, anguished the cries thou in thy mercy hast stilled. Dry now the tears, wept in the sorrow of sin. Grief thou hast borne, thou hast my ransom been. O Savior divine, how great is the miracle, born of thy power and infinite love. Ever thy name shall I praise, ever of thee shall I sing, and glorify God by the miracle wrought in me. When He Cometh for our closing song, hymn number 107.
Shall we all rise? Let us pray. Among Diyos nga balaan nga naka sa malangit, mapasalamaton kami Ginoo ug dako nga na kanimo. Kasi mong tinuod nga gugma alang kanamo bisan unsa kami kamalapason. Anaa ka nagsapupo kanamo ug nagandam nga muluwas kanamo. Ug tabangi lamang kami o Dios sa among espirituhanon nga pag lakatan padulong sa imong gisaad diha sa gingharian sa langit nga ang matag pamilya nga among representahan walay mawala bisan usa diri kanamo. Pasilo ang among mga sala itugyan ang tanan bulag-bulaga kami nga puno sa kalipay pagpasalamat ug proteksyon pinaagi ni Kristo among buhay personal nga manuluwas. Amen.